Diyos ko po, Lord. Gusto nyo ba, last vlog ko na ito, Team MR? Jordan, gusto nyo last vlog ko na ito? O ito, pang-5. Sara Duterte naman po, mga kababayan. Inisa-isa nyo talaga sa topic na to, no? Dating Pangulong Duterte, Baste Duterte, o kasama si Pulong dyan, o tapos ngayon po, Inday Sara Duterte. Pagkatapos nyo ipatopic ito, no, sa akin, ayan, yung parang pang final destination, ang plano dati, kay dating Senador Antonio Trillanes, tapos nilahat nyo yung Duterte dito, sa ating topic ngayon. Gusto niyo ma-final destination na din ako? Oh, anyway, tuloy po, no? Hindi tayo hihinto, mga kababayan. Kailangan malaman ng taong bayan to. Lawmakers as outspoken VP Sara to denounce China's action in West Philippine Sea. Nako, mga kababayan. Holito, Taroy, Ramos, Dalimocon, shoutout sa inyo. And Rob Cinco. No? Lawmakers as outspoken. Yung no comment ni VP Sara. VP Sara to denounce China's action in West Philippine Sea. Ayan, ang tagal pong hinihintay ng mamamayang Pilipino yan, mga bossing. Hanggang ngayon ho, wala pa din. Hanggang ngayon po, tahimik pa din. Wala pa din ho, mga kababayan eh. No? Sabi ni Lindo, lumauwig. Oh. Mabuhay ka, Mark. Ano, si Harrieta, okay, umalis na ng Pilipinas. Si Harry Rookie, no? Si Harry Rookie, may video, no? May video si Harry Rookie. Oh, mga kababayan, mamaya po, pagkatapos nito, yan na yung sunod natin. Yung Congress, mga kababayan, pinipilit na si VP Sara. Sabihin mo o i-denounce mo, no? Na hindi ka uma-agree sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ano po yung balita na yan? Manila, Philippines. Key members of the House of Representatives on Monday scored o bumanat kay VP Sara Duterte for her continued silence on China's incursion in the West Philippine Sea, continuing the lower chamber spots with Duterte after her open criticism of the Marcos administration in the past week. Kaya nga po sinasabi ng mga OTAP vloggers, binabayaran daw po ang Congress ngayon, mga kababayan, dahil dito po. Ibig sabihin, tayo mga kababayan, no, na naghihintay po ng sagot hanggang ngayon kay VP Sara, binabayaran tayong lahat. Dami naman pera nun. Sobra-sobra naman yun. O talagang gusto lang ho talaga nating marinig kung ano talaga, no? Ang estad o katayuan ng ating Vice Presidente pagdating ho sa West Philippine Sea. Ganun lang yan eh. No? Ang dami hong pinapaikot-ikot. Nagsalita dyan si Pulong, no? Hindi trabaho ng aking kapatid yan bilang Vice Presidente ang magsalita sa West Philippine Sea. O ha? Saan ka pa? Hindi naman ho eh. So sabihin na natin hindi niya trabaho. Bilang isang Pilipino, bilang humahawak po o nakaupo sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa, gusto nating marinig, kasama ka ba namin? Kaisa ka ba namin? Sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Pero, mas pinili po ng ating Vice Presidente na sabihin na no comment, no? No comment ako dyan kasi hindi ko trabaho yan. Biruin nyo yan. Representative Sia Alonto Adjong, no, Lanao del Sur, 1st District, matatapang ho itong mga batang mga congressman. Part of the houses. Part of the houses. Young Guns. Yan yung tinatawag na Young Guns mga kababayan. Alam ko kasama diyan si yung kaibigan natin na si Congressman Rods Gutierrez po. Yan po yung kasama ni Colonel Bosita sa One Rider Party List. Kaya po kung pipili kayo ng party list, mga kababayan, yung dalawa po na yan, no? Parehas ho mga bossing na nagtatrabaho sa Congress yan.
dating pangalan niya Colonel Bosita, ngayon Congressman Bosita at si Rods Gutierrez ho, mga kababayan. Ay naku, yan ho ang piliin niyo sa party list, mga kababayan. Talagang nagtatrabaho po. Representative Zia Alonto Adyong, House Young Guns Group said that how the public will interpret Duterte's refusal to condemn China, hindi na ho natin maipaliwanag ngayon, condemn China over its aggression at sea will define the kind of leader she is. No? Mga kababayan, hindi ko na ho maintindihan. Doon sa mga kumakampi pa kay BP Sara, doon sa no comment niya. Simple lang ho, na pagpapaliwanag dyan. No? Nauulinigan, naririnig natin, mga bossing, na na ang dating Pangulo, na si President Rodrigo Duterte, mga kababayan, maka-China. Sa halip po, kumbaga, tinulugan nga po, di ba? Yung usapang West Philippine Sea. Kaya naman, walang mga nangyayaring ganyan dati. Walang mga talagang medyo mainit na kaganapan sa West Philippine Sea nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi status quo, no? Kung ano yung sinabi, kung saan ho yamado ang China, yun lang ho ang ginawa nila doon. Sige, yamado ang China. Okay, sige, basta at least walang mangyaring ganyan. Walang nangyaring pagtatanggol ho. Yung sinabi, mga kababayan, na magje-jet ski, hindi naman ho natuloy yun. Binenta na siguro yung jet ski, mga kababayan. Kaya hindi makapagsalita ang Vice Presidente dahil po dyan sa pagkakataon na yan, mga bossing. No? Yan po ang aking paniniwala. Kapag narinig natin ang Vice Presidente na umagri sa China, sunog po, mga kababayan, yung 2028 presidential election, no? Para kay Inday Sara Duterte. Kung sakali naman po, mga bossing, sabihin niya dyan, nakikiisa ko sa Pangulong Bongbong Marcos at sa mamamayang Pilipino sa pagtindig sa West Philippine Sea, magagalit si Xi Jinping dyan. Baka sabihin pa ano pa yung sinabi mo? Xing Chong Shang, yung pagbate, tapos ganun pala. Pabor ka pala na walang karapatan ang China diyan sa West Philippine Sea. Kaya po, mga bossing, siguro ako'y naniniwala 100% kahit anuhong pilit, mga kababayan, no? Kay Inday Sara Duterte na ating Vice Presidente, mga bossing, hindi po magkokomento yan patungkol po sa West Philippine Sea.